Hindi biro ang ginagawang pagbabantay sa mga bulkan lalo na kung ito ay aktibo at yan ang ginagampanang tungkulin ng mga volcanologists ng PHIVOLCS. For volcanoes, we have 24 active volcanoes and we are monitoring 10. And out of the 10 active volcanoes, only 2 ay merong kompletong instrumento. But we're doing, anong meron tayo, we maximize what we have right now. For volcanoes naman, we use GPS, we have tilt meters, we have EDMs, and we have instruments to measure sulfur dioxide and other gases. Most active volcanoes that we have from Pinatubo, Mayon, Taal, Canlaon, Hibok-Hibok, Bulusan. Yun yung very active volcanoes that we have. Lahat naman yan delikado. Again, but for volcanoes, for example, at least meron tayong precursors. Before a volcano would erupt, may mga signs yan. Tumataas yung sulfur dioxide, nagkakaroon ng increase in temperature, and dumadami yung earthquakes around the volcano. Volcanic eruptions are also dangerous and hazardous, but may time pa kasi tayo to warn the people. While earthquakes, wala. Ako po si Jerome E. De Lima, Science Research Specialist and current officer in charge of the Taal Volcano Observatory. I was a geology graduate from the University of the Philippines, Diliman. I graduated last 2016. And a week after graduating, nakakita ko ng opening sa PHIVOLCS. So I decided na, okay, gusto kong maging outdoors. I like the science as a profession, and at the same time, I like hiking in general. So I love being in the mountains. So I thought PHIVOLCS was a good fit for me. And yeah, 7 years after, I'm still here. Ako as a Baguito volcanologist, I was already exposed right away to 2018 Mayon eruption. So ako na hindi pa naka-experience sa eruption firsthand, it was really a humbling experience to see the volcano firsthand habang sumasabog, ano yung mga scientific methods na kailangan gawin, decision making, yung surveys na kailangan gawin namin. So yun yung naging unang experience ko. Pero yung pinaka-tumatak for me was the Taal 2020 eruption where na-deploy din kami dito around the Tagaytay station for almost a month straight doing continuous microgravity and GPS fieldworks paikot ng bulkan para makita namin or ma-assess kung lumalala ba ang aktibidades ng bulkan ever since it erupted last January 12, 2020. Around 2019 naman, nasa loob kami ng volcano main crater and biglang merong malakas sa tectonic earthquake. Itong tectonic earthquake na to, meron kaming mohon or reference sa tinitignan sa baba. Umikot siya counterclockwise. Basically, umikot yung buong lupa sa paligid namin. So, after nung earthquake na yon, we had no choice but to evacuate right away. Nagmadali kami paakyat, pabangka, and pabalik dito sa observatory kasi kung meron pang malakas sa lindol, baka mag-crumble naman yung paligid ng main crater. So, baka unsafe na for us. Ito talaga yung trabaho namin to monitor and assess the activity of the volcano, and there's no other place kundi sa isang malapit na lugar nakita namin ang bulkan. So for us, it's business as usual, but we also acknowledge the fact na medyo malapit kami and we have safety measures, evacuation measures. Kung magkaroon man ng mas malakas na eruption ay matatransport namin lahat ng aming monitoring instruments and servers namin papunta sa iba pang lugar na mas safe. Sa paglalabas namin ng volcano bulletins or any potential volcano advisories, so 24 hours ang duration nito from 12 midnight to 12 midnight on consecutive days. Sa pagmamanman namin, tinitignan namin ang number of volcanic earthquakes sa isang araw, kung meron bang eruption na mangyayari sa isang araw, ang taas ng sulfur dioxide flux concentrations gamit ang isang spectroscopy instrument na umiikot sa kaldera ng bulkan, pati na rin ang inflation or deflation episode sa loob ng bulkan gamit ang aming continuous GPS instruments as well as sa mga tilt meter instruments na naka-install sa loob ng bulkan. Yung isa sa pinakamapanganib siguro ay kapag kami na yung papasok mismo sa loob ng bulkan to conduct our own measurements. May mga tinatawag kaming campaign measurements, ibig sabihin dala-dala namin yung instrumento, umiikot kami sa bulkan upang kumuha ng mga datos na aming ibabalik sa opisina upang pag-aralan, i-process, possibly i-publish as a paper in a scientific journal at i-report sa madla. Being inside an active volcano is
definitely the most dangerous aspect of the job. Not just for the advancement of science, but also to protect the people na nasa paligid. Sa mga instrumento nakapaligid, hindi siya as sobrang sinsin compared sa kung kami yung papasok sa loob upang maglagay ng data. Although hindi namin palaging nagagawa, kasi nga masyadong tedious na nangyayari, so in-automate namin yung proseso sa loob. Although, yung sa pag-automate, hindi rin sobrang lawak nung scope of monitoring namin. So kaya kailangan din namin pumasok sa loob. Meron kaming mga istasyon na directly facing the main crater na. So kapag pumaning yung hangin papunta sa west, for example, mahahagip at mahahagip yung mga volcanologists na nasa loob. So aside from that, being inside the volcano, na-expose kami sa sulfur dioxide concentrations na sobrang nakakairita sa ilong at sa throat. So oftentimes marami kaming dalang tubig just to douse. And aside from that, yung pag-hike ng naka-full PPE, or yung prescribed equipment na ginagamit namin, kadalasan umakit kami na naka-gas mask, naka-industrial grade gas mask. So medyo sobrang init niya sa mukha habang nag-hike going inside the Taal Volcano. Taal Volcano at the moment, kalagi kasi siya nagkakaroon ng degassing activity. So ito na yung considered na new normal for Taal Volcano ever since it erupted last 2020. Nagiging mataas din ang sulfur dioxide concentrations niya, and sometimes we are required to go inside the volcanoes. Nagkakaroon din ng mga kadalasang mga phreatic eruptions or phreatic magmatic bursts sa loob ng bulkan. Dati wala ito, pero ngayon nangyayari siya kadalasan without any precursors. So, iba yung pag-iingat po ang kailangan nating gawin. Isa sa mga reasons kung bakit I stayed dito sa FIVOX kasi yung fulfillment na may na-contribute ka sa bansa natin. Natutunan ko po dito sa FIVOX na dapat palagi kang handa. Kung saan ka man kailangang ipadala, kailangan handa ka in all aspects and willing ka lagi na gawin yung trabaho mo. At hindi lang basta gawin, pero gawin siya in a way na effective po at maintindihan din ng mga tao. May mga time po na kailangan talaga rin na piliin yung trabaho kasi may mga urgent na kailangan gawin. Lalo na po pag lumilindol, kailangan namin agad maglabas ng proper information. Halimbawa po yung mga nilalabas namin sa website na primer, ganyan. Pagkalindol po, kailangan makapaglabas na agad kami para merong impormasyon na mababasa yung publiko. Wala naman pong yung alok talaga sa akin, pero aware po ako na maraming opportunities outside ng FIVOX na sabihin na nating mas high-paying or mas malaki yung compensation. Pero dito po talaga ako nagsistay kasi interesado po talaga ako sa mga ginagawa and fulfilling po kasi knowing na yung trabaho mo ay may naitutulong ka sa ibang tao at meron kang na ipoprovide sa kanila na impormasyon at alam ko na in the long run, yung mga collective effort namin in hazard mapping, in information dissemination campaign, yung mga fieldwork na to ay magbubunga po kasi nakakatulong kami na maging prepared yung mga tao. Ako, for my case, being a graduate of UP, I wanted to serve the people first. So, gusto ko munang magtrabaho sa government just to, I guess, give back to the people who funded for my college education.